Ephesians 4:22 to 24. That ye put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Brothers and sisters, this is God's holy word. So this morning, we will talk about the life-changing power of Christ. A transformation that turns darkness into light. Ito po, mga kapatid, ay karugtong ng ating tinalakay noon lamang isang linggo. Sabi ni Paul, kung tunay nating nakilala si Jesus, hindi na po tayo dapat manatili sa dati nating buhay. Mayroon pong tatlong malinaw na admonition dito sa ating text. First is the admonition to put off the old self. Second is the admonition to be renewed in the spirit of your mind. And lastly is to put on the new self. Now, ang ibig sabihin po nito, kung dati ay nabubuhay po tayo sa kasalanan, ngayon ay tinatawag na tayong mamuhay sa katwiran at sa kabanalan. Or as Pastor Brad used to say, no option. Tinatawag tayong mabuhay sa katwiran at kabanalan, period. Walang ibang pagpipilian. Ito ang tagubilin ng ating hari, ng ating Panginoon na siyang nagligtas sa atin. Now, nililinaw natin muli na hindi ito isang beses lang na decision. Ito po ay araw-araw na proseso ng pagbabago. Di ba? Kaya nga, sinasabi natin pagkaminsan, huwag kang mainip. Hindi pa tapos ang paggawa ng Diyos sa buhay ko. Tinatawag po natin itong progressive sanctification. 2 Corinthians 3:18 teaches that as we behold the glory of Jesus Christ in the Scriptures, the Holy Spirit transforms us. And the goal of this gracious work is the restoration of the Imago Dei, the image of God in us that was marked by the fall of man. You must recall that when God created us, He created us according to His image. Kung banal ang Diyos, ay tayo nilikha niya na matuwid. Gayon tayo, the Lord created us upright. Sabi, but sadly, men sought out many inventions. Iniisip ka na kasi ng tao na mas alam niya ang pinakamabuti sa kanya. At yan napapariwara ang tao yung gayong maling pag-iisip. Kasing tanda na yan ng ating first parents. Yang ganyang disposisyon. Now, again, let me reiterate, this transformation is not instant. It is a lifelong journey. Day by day,
trial by trial. Minsan, we shun trials. Ayaw natin ng changes. Pero ginagamit ng Diyos yan at ginagamit ng Diyos yan effectively sa buhay natin para sa ating transformation. He changes us 1 degree of glory at a time. Yan ang sinasabi ng 2 Corinthians 3:18. So my encouragement to you, brothers and sisters, is to not lose heart. Every step of obedience, every moment of repentance. Natutuwa ako sa prayer ni dear brother Vic kanina sapagkat at sa kanyang share ng kanyang reflection doon sa ating call to worship passage na binabalik niya yung narinig niya from the pulpit. At bahagi noon yung ako po ay nadadapa. Pero binigyan mo ako ng encouragement na bumalik sa'yo pag ang nangyayari yun. Every moment of repentance and every glimpse of Christ is part of God's great work of making us new. Huwag natin kalimutan yan. No, bago i-admonish ni Paul ang mga Ephesian believers na magbago po ng pamumuhay, pinaalala muna niya kung sino na sila sapagkat sila'y na kay Kristo. Mahalaga yun. Ano na ang kanilang bagong identity? Mahalaga yun na naiintindihan mo kung sino ka na ngayon kung ikaw ay na kay Kristo. Gaano kahalaga yun? Nag-iisip ako ng illustration and ang nabalikan ko yung fairy tale ng story of the ugly duckling. Naalala niyo yung kwento na yan? Kung saan, mula nung siya maliit hanggang siya ay lumaki, iniisip niya na, isa siya sa mga ducks na kasama niya, nakalakhan niya. So, hindi nakakaalam mo kwento na yan until he realized na hindi pala siya duck. Siya pala ay isang beautiful swan na hindi pala siya para lang maglangoy sa puti. Na meron palang kakayahan siya na makalipad. Na siya pala, sapagkat siya kakaiba ay pangit sa pananaw ng mga ducklings na kasama niya noon. Pero mas maganda pala siya sa kanila. Ang tanging naging problema ay hindi niya alam kung sino talaga siya. Mga kapatid, simple yung message. Alam mo ba kung sino ka na kung ikaw ay, o dahil sa ikaw ay na kay Kristo na, dahil ikaw ay mananampalataya na. This matters because real transformation does not begin with our own effort, but with a new identity that God has given us in Christ. Ang sanctification po ay nakaugat sa justification. Ibig sabihin, bago tayo bigyan ng admonition, ng tagubili na mamuhay ng banal, kailangan muna nating maunawaan na tayo ay idineklara na po ng Diyos na matuwid dahil kay Kristo. Romans 3:26. When Paul says we are declared righteous in Christ, it means that God, the judge, has already pronounced a verdict over us, not guilty. Kasarap maintindihan na at mapaalalahanan that we were already made righteous in Christ. Pinatawad ka na, wala ka na kasalanan sa mata ng Diyos. Pinatawad
Now, this declaration is not, of course, based on our past sins or failures, but on Christ's perfect sacrifice. Now, for someone who was once an adulterer, for example, who was once a cheat or a swindler or an idolater, this truth has life-changing implications. Hindi ka na makikilala patay sa mga kasalanan mo noon. Hindi ka na tinitignan ng Diyos bilang mangangalan niya hanggang ngayon. Hindi ka na tinitignan ng Diyos na manloloko. Sa halip, nakikita kanyang nabibihisan ng katwiran ni Kristo. Hindi ba napakagandang pag-asa yan? Akala mo dahil ikaw ay nalublob na sa putik marahil? O akala mo dahil sobrang ang pangit-pangit na ng reputation mo, wala nang pag-asa at pagkakataong makahulagpos pa sa gayong pagkakilanlan? No! Binibigyan ng Diyos ng bagong identity ang bawat isang nakakilala sa Kanya, ang bawat isang sumampalataya sa Kanya. Bukod dito, ang guilt at shame ng nakaraan mo ay hindi na makapag-ahari sa iyo. Wala na itong power or dominion over you. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Romans 8:1. Kung hindi natin alam, mga kapatid, kung sino tayo kay Kristo, ang pagbabago ay magiging mababaw lamang. Kagaya marahil nung aking binigay na example, ginagaya lang ng swan yung ginagawa ng mga duckling sa kagustuhan niyang maging hindi iba sa kanila. O ganun din, babaliktarin mo lamang. Marahil ay marami dito, may ilan dito na ginagaya lang kung paano ba magsalita, kung paano ba mabuhay ang Kristiyano, pero sa loob nila ay hindi ito isang reality. Pero pagka po malinaw sa atin na tayo ay nakilala ng Diyos bago pa lalangin ang sanlibutan, think about that. Bago pa nilalang ang sanlibutan. That's the context of Ephesians 4, going back to, this brings us back to chapter 1. Alam niya na lahat. Mula sa simula hanggang sa dulo ng buhay mo, walang nalingid sa Kanya. Siguro, kung nalalaman ni Ma'am Tess ang lahat ng nalalaman niya ngayon tungkol sa akin, baka magdalawang iisip niya, akala niya, gwapo lang ako. Yun lang ang tanging pagkakataon meron siya. Hindi niya alam ang pag-uugali ko. Hindi niya alam, Brad Vic, wala namang ganyan. Magkaibigan tayo eh. Amen? So medyo, kung natatawa yung iba, huwag kang sumama. Praise be to God. Nawala tuloy yun. Pero tignan niyo yung kung mauupo ka lang sandali at talagang ibig mo sabihin, Panginoon, alam mo ang lahat ng kabulukan. Yung hindi alam ng kapwa ko tao, alam mo, yung mga baluktot kong pag-iisip, yung mga inggit ko, yung mga yabang ko, yun yung tinadaya natin. We're trying to project yung the good side of us sa kapwa natin, pero walang no amount of that kind of projection could hide all of these things from the all-knowing eyes of God, or from the eyes of the all-knowing God. Pero sa kabila noon, nakikilala niya lahat tungkol sa ating bago pa tayo umiral, hinirang pa rin niya tayo, tinubos niya pa rin tayo, binigyan niya tayo ng bagong buhay,
kung naiintindihan natin lahat yan, mga kapatid, nagiging natural na lamang, inaasahan na natural na bunga na lamang ng unawang ito ang pagbabago sa ating pamumuhay. Out of a grateful heart, mababago na automatically ang ating buhay. Ito po ang dahilan kung bakit iniuna ni Paul ang identity bago ang exhortation. Ang utos po na to put off the old self at put on the new self ay hindi simpleng moral command, kundi bunga at resulta ng ating union with Christ. Dahil tayo po ay nakipag-isa na sa Kanya, ang dati nating pagkatao ay ipinako na po doon sa krus. At ang bago nating pagkatao ay namumuhay sa pamamagitan ng Kanyang mismong resurrection power. Ephesians 1:19 to 20. The eyes of your understanding being enlightened, so that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of the power to us, Lord, who believe, according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. Imagine that. Ang kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan, gaano ka-impossible yan? Ay, napaka-impossible. Hindi posible na ang isang patay ay mabuhay mula doon sa ganong kalagayan, outside of God's power. Sige, magsasayaw ka doon sa sementeryo kung gagalaw kahit kilay lang nung namatay. Mag-aawit ka doon. Pwede umulan ng malakas, pero hindi gagalaw yung patay. Dahil ang Diyos lang ang may kapangyarihang gumawa nun. Pero yung kapangyarihan na yan, ang sabi ng ating binasa na verses, ang siya ngayon kumikilos at nasa likod ng buhay mo. Para mo sabihin, wala akong lakas. Hindi ko kaya. Kaya po kahit harapin natin ang tukso na tila napakatindi, kahit harapin natin ang pagsubok na parang imposible pong lampasan, hindi tayo tuluyang bibigay sapagkat hindi tayo umaasa sa sarili nating lakas na madaling mauubos, na madaling mauupos. Hindi po ito sheer stoic determination lang. Hindi, tatatagang ko na lang, titibayan ko na lang, kakayanin ko. Hindi mo kakayanin. Iwalay sa resurrection power na ginagamit ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Posible lang ito, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos na sigurado, sa biyaya ng Diyos na napakasagana, at sa biyaya ng Diyos na matatag. Ang parehong kapangyarihang magtagumpay laban sa kamatayan ang nagbibigay po sa atin ng lakas para tumanggi sa kasalanan. Yung parehong kapangyarihang bumuhay kay Kristo, yan nagbibigay sa atin ng lakas para makatanggi tayo sa kasalanan. Kapangyarihan para mapagtiisan natin ang hirap at makapagpatuloy po sa ating pananampalataya. At higit pa po roon, hindi
Again, kaya ko nga ginamit yung term na stoic determination eh. Kakayanin ko na lang, titiisin ko na lang. Saka na lang ako sasaya. Saka na lang ako magdiriwang. Hindi po. Hindi yung kapangyarihan na yon. Again, that same resurrection power ang nagbibigay din po sa atin ng kapangyarihan na dalhin at harapin ang lahat ng ito ng may kagalakan. May kagalakan. Kamusta kapatid? Nakakangiti ka pa ba? Sister Roseanne, Sister Ren, pasok ka na sa bukas. Bawat isa sa inyo, sa mga very specific and unique na dinadaanan nyo ngayon, may galak pa rin ba? Hindi ko sinasabing malakha ka. Ang sinasabi ko, nandoon yung galak na nanggagaling sa unawa, hindi ko to hinaharap mag-isa. Andiyan ka, Panginoon. Pag natatakot ako, sasandal ako sa iyo. Pag nag-aalinlangan ako, mamamahinga na muna ako sa iyo. Kung kinakailangan kong magbuntong hininga, magbubuntong hininga ako sa matatag mong bisig. I want to encourage you, brothers and sisters, in our spiritual change. It is equally important to always remember, we do not change. I have to say this, kasi baka mali tayo ng intindi. We do not change in order to become children of God. We change because we are already children of God in Christ. Our transformation flows out of our identity. Brothers and sisters, we are already accepted. We are already loved. We are already blessed in Christ. Kung pakiramdam mo, walang nagpapahalaga sa iyo, walang nagmamahal sa iyo, ito yung mensahe para sa iyo. You are already loved in Christ. Now, pansinin po natin, kung sa verses 17 to 19 ng Ephesians 4, inilalarawan ang buhay ng mga taong walang Diyos. Paano inilarawan? Matilim ang pag-iisip, walang direksyon, lubos na naibigay na sa kalaswaan. Dito po sa verse 20, kasi transition verses yung chapter 4, 20 and 21 eh. Dito po sa verse 20, sabi ni Paul, "But ye have not so learned Christ." Ang ibig sabihin po ng learn Christ ay hindi lang pag-aaral ng doktrina o pagkakaroon ng dagdag na information. Ang ibig sabihin nito ay personal na karanasan kay Jesus na nagbabago ng ating puso at isip. Ang mga wala kay Kristo, madilim ang isip. Madumi ang isip. Makalaman. Pero hindi gayon ang naranasan niyo nang kayo'y nakipag-ugnay na kay Kristo. Hindi mo yan mahahanap sa kaugnayan mo kay Kristo. Hindi kanya tutoksuhin papunta sa kamalian, papunta sa kasalanan, palayo sa Diyos, at palapit sa pagtitiwala sa sarili. Hindi! Huwag nating dayain ang ating sarili. Sabi po sa Jeremiah 31, 33 to 34, darating ang panahon na hindi na kailangang turuan ang isa't isa na kilalanin ang Panginoon. Bakit? Dahil lahat ay makikilala siya. Hindi mo pwedeng gamitin excuse. Hindi yata na ituro sa amin yan sa Sunday school. Ay, hindi nga pala ako umaattend.
Hindi. Sapagkat nagpapakilala, nagtuturo ang Diyos sa atin, hindi malayo ang salita sa atin ng Diyos, bawat isa'y makikilala siya. Yan yung New Covenant promise mga kapatid. At sa John 10:14 and 27, sinabi ni Jesus, I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. My sheep hear my voice, and I know them, and what? They follow me. Kaya ang tunay po na learning Christ ay ang pagkilala sa kanyang tinig at pagsunod sa Kanya at sa Kanya lamang. Na mula po sa transition na ito, pasinin ninyo kung paano ginamit ni Paul ang illustration ng pagtatanggal ng marumi at hindi bagay. Nilagay ko talaga yun kasi hindi naman laging marumi lang dahilan bakit mo tinatanggal yung damit, di ba? Hindi na bagay sa'yo. Bakit? Na kay Kristo ka na. Ano yung bagay? Tatanggalin yung hindi bagay. Tatanggalin yung marumi. Yun yung illustration. Hindi nararapat na kasuotan. Sa ating bagong identity in Christ. Ano bang bagong identity? Babalikan lang natin. Nakilala ka niya. Hinirang ka niya. Tinubos ka niya. Tinawag ka niya. Niligtas ka niya. Pinakilala ka niyang anak niya. Ano bagay na kasuutan doon? Ano bagay na pamumuhay doon? Verse 22, that you put off concerning the former conversation or manner of living, put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. Ang old man po, or old self, mga kapatid, dito sa ating verse, ay tumutukoy sa buong kalikasan natin na hindi pa po regenerate. Yan ka nung hindi ka pa nakakaranas ng kapanganakang muli. New birth, change heart, change mind. Yan ka. Noon. Kung walang iya ka noon, walang iya ka pa rin ngayon, teka muna, anong binago sa'yo? Yan tayo, nung hindi pa tayo nakararanas ng pagbabago ng puso. Ito ay nakatulong lamang sa ating mga deceitful at selfish desires. Ayun nakalagay, which is corrupt according to the deceitful lust. At patuloy sa pagbulusok sa lalo pang pagkabulo. Remember my term? Downward spiral of sin. Hindi papabuti ang tao na wala kay Kristo. Papalala. Kaya ang utos na to, put off, ay nagsasaad ng malinaw na pagtigil na sa dati nating paraan ng pamumuhay. Dahil tayo ay Kristo na. Naputol na po ang paghahari ng kasalanan sa ating buhay. Kaya dapat nating aktibong alisin. Hindi lang alisin, aktibong alisin. Talikuran ang mga dating nakasanayan natin. Hindi na kayo dapat ganyan pa rin ngayon. Galing din yan natutunan kay Kristo na nagkaroon kayo ng kaugnayan sa Kanya. Verse 23, and be renewed in the spirit of your mind. Mga kapatid, ang sanctification ay hindi lang simpleng behavioral modification. Ito ay nangangailangan ng radical transformation sa ating inner thought life. Ang spirit of your mind, yun yung ginamit din spirit of your mind dito, ay tumutukoy sa pinaka-core control center ng ating buong pagkatao. Nakasama dyan yung ating affections, yung ating will. Interestingly, ang verb po na ginamit dito ay passive. Be renewed. Hindi ikaw ang gagawa nun.
Passive ka dyan. Nasa passive voice yan. Or to be more specific, present, passive. Present, passive. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin yan. Nino, hindi mo yung renewal ng mind, hindi mo trabaho ng Espiritu Santo. Bawat araw, ang Espiritu Santo ay kumikilos sa puso mo. Hence, the importance of our relationship with Him, ongoing relationship with Him. Bilang mga believers, mga kapatid, kailangan nating aktibong punuin ang ating pag-iisip ng Word of God para labanan ang mga kasinungalingan ng sanlibutan. Summarize natin. While renewal is God's work, because He alone could initiate and sustain it, we also have a responsibility. Our part, brothers and sisters, is to saturate ourselves in God's Word. How? Read it. Meditate on it. Hear it preach. Dalasan mo ang pagsamba para patuloy kang makarinig. Oo, ang Holy Spirit ang nagbabago ng isip. Pero hindi nangyayari yan sa vacuum. Magbasa ka ng kanyang salita. Pakinggan mo siya ng madalas. And allow it to reshape your thoughts. Unti-unti, magugulat ka. Binabago na niyang unti-unti ang takbo ng iyong pag-iisip at ano nakasunod. Saan? Anong turning point sa buhay ng beautiful swan? Nang ma-realize niya, hindi ako ugly at hindi ako duck. Ako ay swan. Amen? At nung magbago na ng pag-iisip, kaya ko palang lumipad. Amen? Oh, praise be to God. Pray. We must also pray. Asking God to align our desires with His will. Confessing our sins. Seeking His transforming grace. In this way, brothers and sisters, we actively submit to the Spirit's renewing word, trusting Him to change us from the inside out. And finally, verse 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Now, ang new man, o new self, naman po dito sa verse 24 ay tumutukoy sa bagong regenerate nature na nilikha ng Espiritu ng Diyos sa loob natin. Napansin po ba ninyo yun, mga kapatid, dito sa ating verse? Binibigyan din ni Paul na ito ay what? Created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Ito po ay bumabalik sa creation ng tao. After the image of God. Genesis 1:26. Na ngayon ay ganap na naibalik perfectly kay Jesus Christ. Malinaw po mga kapatid yung logical pattern. Malinaw yung structure na itinatayo, if I may call it that, na tinatayo ni Paul dito, o inilalatag ni Paul dito. Nilinaw niya muna kung anong ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi kati, di ba? We are new creation, we are united to Christ, we are declared righteous. Ayun yung pinaka-foundation. Saan nawi ito? Ano ngayon ang response mo? Paano tayo dapat mabuhay? Yan yung imperative response. Simple. Amen? Parang sa magulang. Anak, hindi ka na bata. So dapat by this time, sanay ka ng gumising sa sarili mo. Ayusin yung pinaghigaan mo. Ihanda ang sarili mo. May pasok ka.
Hindi ka na bata, so therefore, ikaw nagigising sa sarili mo. Hindi ka na bata, kaya pwede ka nang magligpit ng sarili mong higa. Hindi ka na bata, kaya pwede ka nang magbihis sa sarili mo. Hindi ka na bata. Therefore, nakukuha nyo? Na kay Kristo ka na, therefore. Yan po ang mensahe sa atin. Kaya po, tuwing sinasabi mong no, ayaw ko, hindi maaari. Halimbawa, nagsisay no ka sa gossip, chismis, anger, bitterness, etc. At nagsisay yes ka naman sa truth. Nag-gravitate ka sa truth. Ayoko ng lies. Ayoko ng chismis. Tell me the truth. Pag nangyayari na yan, kindness. Nagsisay yes ka sa forgiveness. Hindi ko siya mapapatawad. Hanggang magpantay ang pako, hindi ko siya mapapatawad. So kapag ka nagagawa mo ng mag-yes sa hindi natural sa iyong gagawin, sa sarili mong lakas, aktual mo nang sinasagawa ang admonition na pinag-aaralan natin. Unti-unti, mga kapatid. Unti-unti. It doesn't matter kung sa simula parang baby steps. Ayaw ko sa chismis. 2 araw na kalipas, ano bang bago? Ano ba ganap? Tapos wala akong pakialam sa buhay ng may buhay. Tuloy na naman. Ganun lang. Unti-unti. Unti-unti. Sabi ko nga, pwede namang magkwentuhan sa buhay ng may buhay. Basta positibo. Walang masama. Pagka kasiraan, iharap niyo yung tao. O tsaka may kwento, ayaw na. Madalas ko lang nagawa yan eh. Yan ba mga pinagsasabi mo talagang totoo, kapatid? Oo! Text man! O sige, mag-schedule tayo. Ha? Huwag na, atin na lang. Pero totoo yun. My. Napaka-peke. So dito nakikita ang reality ng bagong identity mo kay Kristo. Hindi na lang sa salita, kundi sa praktikal na pamumuhay. Araw-araw. Mga kapatid, huwag po tayong maging kampante. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi lang tumanggap ng kaligtasan, kundi patuloy na lumalaban sa kasalanan, namumuhay sa kabanalan at tulong-tulong tayo. Magpaalalahanan tayo, mag-encourage tayo sa isa't isa. Manalangin. Ipanalangin natin ang isa't isa. Lalo na may mga nakatanaw sa atin. One good example would be Ate Grace. Bago-bago pa lang nakakakilala sa Panginoon, ano nakikita niya sa mga nauna? Ganun lang pala. Di ba? Pananagutan tayo. Kang atin pong kaligtasan ni Tiyak, dahil ito'y nakaugat sa ginawa ni Kristo, hindi sa ating sariling gawa. Ngunit ang parehong biyaya, yung biyaya na nagligtas sa atin, ay sarang biyaya na nagbabago sa atin. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth, and of His fullness, verse 16, John 1. And all this fullness have we all received, grace for grace. Kaya ang hamon po sa atin, mga kapatid, huwag tayong maging tamad, huwag tayong maging matamlay sa ating laban ng pananampalataya or fight of faith. Tayo ay tinawag na magpatuloy po sa sanctification or radical transformation ng ating puso at isip. Maaring naputol na ang kaugnayan natin sa ating old self, pero may natitira pang mga latak dyan. Yan yung ating lalabanan hanggat nandito tayo sa katawang lupang ito. Patuloy tayo lumakad, mga kapatid, na palayo sa kadiliman tungo sa kanyang kaminaginalas na kaliwanagan. Purihin
ang kanyang pangalan. Source namin.